May mga alaala na kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi kailanman kumukupas. Sa bawat eksena, bawat kalsada, bawat bahay at lugar na minsan naging bahagi ng pelikula ni The King FPJ, parang may kwentong bumabalik mula sa nakaraan. Sa nauna nating paglalakbay, muli nating binalikan ang ilan sa mga lokasyong minsan nakita natin sa mga pelikula ni The King FPJ. Mga lugar na noon ay bahagi lamang ng ating pinapanood sa malaking screen o sa telebisyon. Mga lugar na minsan naging bahagi ng pelikula ni The King FPJ. Mga lugar na maaaring hindi nakatulad ng dati, ngunit may kwentong naghihintay pa rin sa muling buhay. Santos! Kaya samahan nyo kami sa panibagong paglalakbay pabalik sa nakaraan. Isang paglalakbay kung saan ang mga lumang eksena ay ating iuugnay sa mga lugar na makikita natin ngayon. Kung saan ang bawat lugar ay may kwento, ang bawat eksena ay may alaala, at ang bawat alaala ni The King FPJ ay mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino. Shout out sa ating mga top supporters na sina Henry Villegas, Bamboo Fortes, Ryan De Lara, Narciso Inderio, Jerry Fortuito, Rafi Ignacio, Mar Adrian Domingo at kay Arlene Jocado. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Kilala mo ba kung sino tang hepe ng inyong pulisya? Sa una nating episode ng pelikulang ito, na makikita sa description sa baba ang link ng video. Si Pepe Grande! Ating binalikan ang ilan sa mga mahahalagang eksena sa munisipyo na kung saan naging hepe si Pepeng Kaliwete. Sa video natin ngayon, muli nating babalikan ang isang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ang karagdagang mga lugar na naging saksi sa pelikulang Pepeng Kaliwete. Sa pagkakataong ito, pinuntahan namin ang Hacienda Luisita sa Tarlac. Sa pasukan pa lamang papuntang Hacienda Luisita, masisilayan ang replika ng tren na ginamit sa pelikula. Isang bagay na tila tahimik na nagpapaalala sa atin ng isang panahon na matagal nang lumipas. Ang relic ng tren na ito ay ang Tarlac Sugar 260 steam locomotive na ginawa ng kumpanyang Hansel and Son sa Germany noong 1927. Sa pagpasok namin sa Hacienda Luisita, tinahak namin ang Luisita Access Road kung saan masisilayan ang tubuhan na ipinakita sa simula ng pelikula. Sa aming paglalakbay sa malawak na tubuhan, muli nating binabalikan ang lugar kung saan nagsimula ang kwento ng batang si Pepe. Ang bawat hakbang sa tubuhan ay tila nagdadala sa atin pabalik sa panahon, ang kasipagan, pangarap at simpleng pamumuhay ang naging puso ng kwento. Ang daang ito ang nagsisilbing pintuan patungo sa Central Azucarera de Tarlac, isang lugar na naging puso ng industriya ng asukal at kabuhayan ng libo-libong manggagawa sa loob ng maraming dekada. Sa pelikulang Pepeng Kaliwete, ang rutang ito rin ang dinaraanan ng mga sakada at ng batang si Pepe na araw-araw ay humaharap sa hamon ng buhay. Sa bawat metro ng kalsadang ito, tila muling nabubuhay ang mga alaala ng nakaraan. Mga kwentong naging bahagi hindi lamang ng pelikula, kundi ng kasaysayan ng Tarlac
at ng mga taong minsan namuhay at nagtrabaho rito. Habang tinatahak namin ang kalsadang ito, mahirap hindi isipin ang mga eksenang minsan nabuhay sa pelikulang Pepeng Kaluwete. Dito, araw-araw dumaraan ang mga sakada, pasan ng pag-asang maitaguyod ang kanilang pamilya. At dito rin isinabuhay ang ilan sa mga pinakatumatak na tagpo ng pelikula. Ito ang loob ng Central Azucarera de Tarlac. Ang gusaling nasa kanan ay ang sugar mill, kung saan pinoproseso ang mga tubo upang maging asukal. At ang lugar na pinasok namin ay ang tinatawag na Tadisco o ang Tarlac Distillery Corporation. Dito pinoproseso ang mga molasses upang gawing alak. At ang gusaling nasa kanan ay ang ginamit sa ilan sa mga eksena sa pelikulang Pepeng Kaluwete, kung saan nangangalap sila ng mga sakada upang magtrabaho sa tubuhan. Dito kami huminto at humanap ng mga anggulo na kinunan sa pelikula. Si Basilio ay isa sa mga matatandang labrador sa asyenda. Masipag. Ginagalang ko siya. Sa harapan ng hagdanang ito, nagsasalita si Tony Carrion at kinakausap ang taong bayan. Lahat ng tatawagin kong pangalan. Magsipunta rito. Ricardo Pachalo. Ito po. Arturo Manalo. Sa harapan ng gusaling ito, nag-aantay ang mga sakada na tawagin ang pangalan nila upang makapagtrabaho sa tubuhan. At ito ang paligid ng gusali na kanilang kinatatayuan. Dodong Dagundong. Tony Pineda. Kung papansinin natin, maliliit pa ang mga punong kahoy na nasa kanto ng gusali nung kinuna ng pelikula. Sa ngayon, malalaki na ang mga katawan nito makalipas ang 44 na taon. Federico Ilagan. Nado Cabayan. Dino Balbin. Selmo Santos. Nestor Rutes. Dito naglakad ang grupo ni Paquito Diaz kasama si Victor Bravo. At dito rin tinawag ang pangalan ni Anselmo upang makapagtrabaho sa tubuhan. Ano pangalan mo? Selmo Santos. May asawa? Wala. Sa kalsadang ito, in-interview si Anselmo Santos upang maging sakada. Pinuntahan din namin ang isang bahay sa Pasolo, Valenzuela na ginamit sa pelikulang Pepeng Kaluwete. At ito ang bahay ni Alkalde na ginampanan ni Nelo Nayo. Tao po. Hey, good afternoon. Tanong ko lang po, ito sa inyo po yung bahay? Hindi. Diyan po ba yung ginamit ni Fernando po dati nung araw? Halika kayo sa loob. Tuloy kayo. Magandang gabi po, Alcalde. Magandang gabi po rin. Oh, ito yung pinagsutratingan nila dati. Pati yung kabila. Ah, sa tapat po. Di ko ipagpapalit ang karapatan ng taong bayan sa salapi na ibinibis na asyenda. Alam niyo naman na sa hepe ay tinanggal ko na sa kanya tungkulin. Kasi ang alam ko, ito yung pinagsushootingan nila dati. Sila Eddie Garcia, Ricky Chael. Sinabutan ko sila dito nagsulitin. Ako ang 3 taong ipapalit sa mga pulis na sumama kay Delfin. Sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa bahay ni Alkalde. Dito po ba ang daanan niya? Pababa? Dito po? Ito po ang pababa niya? O dati meron doon? Oo, dito yung pinakababa. Ah, wala po doon? Wala doon. Nilagyan lang namin kasi bukas na nila. Na lang doon.
Ito na ngayon ang itsura ng harapan ng bahay ni Alkalde. Malayong malayo na ang itsura nito at napakalaki na ng pagbabago ng lugar na ito mula nung kinunan sa pelikula. Sa kabila ng matinding pagbabagong sinapit ng bahay, may mga bakas pa rin na hindi kayang burahin ng panahon. Sa unang tingin, mahirap nang isipin na ito ang dating napakagandang bahay na nakita natin sa pelikula. Ngunit kapag pinagmasdan nating mabuti, may mga bahagi ng bahay, mga hugis ng bintana, at iba pang maliliit na detalye na nagsasabi sa atin, oo, ito ang bahay na minsan nating nakita sa pelikula. Chong, kasama ko na ako pinatawag niyo. Tell mo. Magandang araw po. Kaya kita pinatawag dahil sa gusto kitang pasalamatan sa ginawang pagtulong sa akin. Hindi lang si Alkalde ang nais magpasalamat. Nais din namin magpasalamat sa ating mga supporters na patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos. At nagpapasalamat din kami sa Poong May Kapal sa paggabay sa bawat biyahe namin. Dinaanan namin itong Our Lady of Lourdes Paris na matatagpuan sa loob ng Central Azucarera de Tarlac upang magpasalamat at humiling ng patuloy na paggabay sa aming mga susunod na paglalakbay sa mga shooting locations ng pelikula, sa paglalakbay sa alaala ng isang panahon na hindi na natin maibabalik, ngunit hindi kailanman malilimutan.